tama naman yung sinabi ni Pangulong Duterte noon. Pero kung ako tatanungin, boss, deserve na siguro na, na mapalitan na siya dahil ngayon pa nga lang, nag-iisip na tayo, ano kaya ang sasabihin niya sa SONA? Partner. Yung kaninang sinabi mo na ibang-iba si spokesperson ng Office of the Vice President. Si Ma'am Ruth. Si Ma'am Ruth. At etong si Auntie Claire. Una-una kasi nagsisimula yan sa ano nila kung sino yung nasa likod nila. Ma'am Ruth, nasa likod niya, Vice President Sara Duterte. Ano ba imahe ni Vice President Sara Duterte? Iba bagay niya doon, siyempre. Respeto. Yan, mataas ang respeto ng mga Pilipino. Gusto ng mga Pilipino. Correct. Mahal ng mga Pilipino. Correct. Diba? At lalong pang minamahal ng Pilipino kahit anong pangdudurog ang ginagawa ng administrasyon. Yung nasa likod ni Auntie Claire. Ay, delikado. Sino doon? Marami yun. Dirin mo. Isa-isahin ko, Sige. Ipunin ang tubig at gamitin sa tagtuyot. Yan. Marami pa yan. Pinakulong si Pangulong, pinakidnap si Pangulong Duterte, pinadala sa dahig, tapos pinadala niya ng imbitasyon sa SONA. Baliw, di ba? Pangatlo. Ano ba yung pangatlo? Pangatlo, yung tawag dito, yung hindi niya naman trabaho, yung hindi niya naman kailangan gawin, ginagawa niya. Pero yung dapat niyang gawin, hindi niya ginagawa. At higit sa lahat, wala nang may gusto sa kanya rito sa Pilipinas. Yan. Kaya tignan niyo yung imahe. Talagang kapag pinapakinggan mo si Ma'am Ruth, parang lumalabas yung imahe ni Vice President Sara Duterte. Kagalang-galang, di ba? Pero pag si Auntie Claire na, wala na. Wala na. Kagulo na. Parang yung ano niya, amo niya. Tsaka ito ba, ang pinakamasaklap dyan, kung si Ma'am Ruth, inaabangan may mga parang inaabangan mo yung magandang nagawa, no? At alam mong may ganon, may mga balita. Ang aabangan mo kay Auntie Claire, hindi. Hindi yung magandang balita, hindi yung good news, at hindi rin yung nagawa. Ang aabangan mo kay Auntie Claire, kung ano na naman panibagong kasinungalingan. Katangahan niya. Katangahan niya. Yung aabangan mo. Ayun yung kaya layo talaga ng pinagkaiba nila. Kaya huwag kang alis. Mamimiss ka namin. Mamimiss natin yan. Tama yun, no? Kumbaga ito kitang-kita mo, kahit hindi mo na pagtabihin hindi mo pagtabihin, pakinggan mo na lang. Kahit hindi mo panoorin, pakinggan mo yung mga sinasabi. Di hamak na may laman talaga yung sinasabi ng totoo yan. Ni VP Sara Duterte. Kasi ito hindi yung attack dog talaga na pag may tinanong, ganon, babanat agad. Hindi, factual tayo. Parang yung tinanong siya ng ratings, no? Ratings. Sabi niya, hindi magtrabaho. Hindi magtrabaho. Ang hirap kasi ipagtanggol nang alam mong mali. Mahirap pa magtanggol. Pero pag ikaw ay nasa tama, chill lang. Tingnan mo kung paano magsalita si Atty. Ruth Castello. Napaka-chill lang. Diretso, hindi naghahabulol-bulol, hindi nag-iisip kung anong sasabihin. Hindi na nag-iisip. Kasi katulad natin, ng mga supporter ni PRRD dati, hindi mo na kailangan mag-isip kung ano yung sasabihin mo Kasi nakikita mo yung mga ginagawa Nakikita mo yung mga trabaho, nakikita mo kung paano niya pamunuan ng bansa, kung paano niya ipatupad ang kanyang pagiging presidente. So, hindi mo na kailangan na gamitin yung pag-iisip mo, na mag-isip ka ng mag-isip. Kaya nga siguro si Auntie Claire, medyo nasihiraan na. Sobrang naiisip Stress na siguro yan, no? Stress na, no? Pero ang masama pa nito, mga partner, sinaraan si VP Sara Duterte, pero paano pag naging, alimbawa, sa kalagitnaan, naging presidente si VP Sara Duterte. Sana, no? Yun ang mas nakakalungkot sa side nila kasi dapat daw laging handa ang pangalawang Pangulo ng bansa sa posibilidad na humalili sa Pangulo anumang oras. Ayon kay Office of the Vice President Spokesperson Atty. Ruth Castello, giit niya ang mga programang pinatutupad ni Vice President Sara Duterte ay bahagi ng kanyang paghahanda sakaling merong mangyari. Si Jason Rubrico, magbabalita. Mahalagang hindi isantabi ang kahalagahan ng mandato ng Vice President dahil kapareho ito ng mandato ng Pangulo ng Bansa. Ayon kay Office of the Vice President Spokesperson, Atty. Ruth Castello, dapat kilalanin ang tunay na mandato ng pangalawang Pangulo dahil katumbas ito ng tungkulin ng Pangulo base sa saligang batas. The mandate of the Vice President is the same as the mandate of the President.
lahat po ng nakalagay sa Constitution na trabaho ng Presidente, ganun din po ang trabaho ng Vice President. She is technically the assistant, or when the President is absent, she takes over because she's the Vice President. Binigyang diin din ni Castelo na hindi dapat ituring na spare tire lamang ang Vice President. Dapat aniya ay kasing handa siya ng Pangulo sakaling may mangyaring hindi inaasahan. All of us here, I'm sure all of us, even outside this room, would think that the Vice President, not necessarily VP Sara, all the Vice Presidents, past, present, and future, are looked at as spare tire. But if you really think about it, the Vice President should be as prepared as the President. Should anything happen to him, who assumes the responsibility? It's the Vice President. We need a Vice President who is always ready to assume. Git niya, ang mga programang ipinatutupad ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyan ay bahagi ng paghahanda para sa mas mabigat na tungkulin kung kinakailangan. And the services that are now being delivered by the Vice President through her office is a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028. Otherwise, it's just, it's all in a day's work. Our programs, our plans, our activities, funded or not by Congress, it's all in a day's work. Dagdag pa ni Castelo, patuloy ang OVP sa pagtupad sa mga ipinangakong programa ni VP Sara mula noong 2022 at sisikaping may sakatuparan ang lahat ng ito sa pagtatapos ng kanyang termino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Naku po. Ito po, parang may pangitain mga partner kung may mangyayari. Kung may panaginip ako, may pangitain sila. Oo, sige, yung panaginip mo, na natin mamaya. Pero ito, again, hindi lalabas yung mga balita na ganyan kung parang imposibleng mangyari, di ba? So, ibig sabihin, may posibilidad na mangyari talaga na, naku po, baka sa kalagitnaan nga nito, no, 3 taon, mapalitan siya, no? Dahil dito sa mga nangyayari sa ating bansa na 3 taon na, wala pa rin, tapos nagagalit na yung mga tao. Delikado. At yun nakita ulit natin si Atty. Ruth. Kalmado magsalita, no? Hindi mo makikita na tumitingin na ganyan. Samantala si Auntie Claire, hindi alam kung saan titingin Kasi naghahanap siya. Ibig sabihin, pagka yung mata mo magalaw, naghahanap ka ng sasabihin mo. Ito, attorney na matalino. Hindi ko alam kung dapat yung mga attorney na pumapasa, no? Dapat matatalino talaga. Yung hindi mo basta-basta po pwedeng kabigin na ganito. Kung tama siya, paninindigan niya yung mga sinasabi niya una. Pero dito kay Auntie Claire kasi wala Yung paninindigan talagang nawala. Pero, eto abangan natin. Mukhang there's something na mangyayari kasi hindi lalabas yung mga ganitong mga title o mga, may mangyayari kung walang dahilan. Hoy, disclaimer lang, di kami nananalangin Sana nga. Ay, hindi, sana nga, sana si Vice President na maging Pangulo. Hindi naman sa ganun. At may panaginip ako dyan. Ayan. Oo. Pero sa video ko, hindi ko malalaman. Malaki. Bitawan mo na dito. Hindi kasi hindi kasi pwede bitawan dito. Masyado siyang Confidential. Confidential. Atong si Baka Bay, confidential pa dyan, nagchismisan kami kasi kami ni Bay kagabi. Basta pag-usapan namin to na medyo malapit na. Pero natatandaan nyo ang sinabi ang bukang bibig ni Pangulong Duterte noon na Marcos, tapusin mo termino mo, magtrabaho ka ng maayos. At ayaw din ni Pangulong Duterte na palitan agad siya ni Vice President Sara Duterte kasi parang lumalabas na parang sakip sa kapangyarihan or hayok sa kapangyarihan etong si Vice President Sara Duterte. So mas gugustuhin pa rin ng mga Duterte na ihahalal si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas sa darating na 2028. Yun po ang kagustuhan ni Pangulong Duterte. Pero, yan na naman, hindi natin din alam kasi kung masyado ka ng walang, sabi natin, walang kwenta, walang ginagawa, walang nagagawa, deserve mo nang mapalitan. Yes. Dahil unang-una, kaya ka nga hinalal ng tao dyan, para pakinabangan. Para pakinabangan. Hindi dapat,
hindi yung taong bayan yung pinapakinabangan mo dahil sa pera nila. Yes. Dapat ikaw ang pakinabangan ng taong bayan kasi kaya ka nga ginawang pinuno is para magtrabaho ka ng maayos at gampanan mo ang trabaho mo bilang presidente. Tama. Kaso nga, yun nga, kung wala naman nga nagagawa, mas gugustuhin ko na rin kahit naman din kayo. Yes. Mas gugustuhin ko na rin na palitan ka na, wala naman eh. Yes. Yung ratings mo, kayo na lang dyan eh. Kaya Kayo na naglolokohan lang eh. naniniwala, naglolokohan dyan eh. Yung ratings ng mga Duterte, legit yan. Pinagsama pa yung mag-ama Oo. nung nakaraan, di ba? Mas dihamak na, mas mataas pa rin si Pangulong Duterte. Yes. Oo. Pangalawa si Vice President Sara Duterte. Siya, kulelat. Wala, Yung malabo pinsan na niya, ganun din. O tapos eto pa, umano pa si Anli Virus, ganun din, bagsak din, di ba? So talagang kung pakiramdam mo na ay kaso nga lang, o nga pala, naalala ko yung sinabi ni Ma'am Cathy Binag Ano sabi? na kapag nga daw, iba nga daw talaga utak nitong mga to. Feeling nila, sila yung magaling. Ah. Feeling nila, sila yung parang lahat, parang nasa... Mapaghigante. Parang hindi Vindictive. yung sa kanila na lahat parang sila yung complete package. Ah, okay, Kung ituring nila yung kanilang Mataas ang tingin sa mataas sarili. ang tingin sa sarili. Pero kung ako tatanungin, tama naman yung sinabi ni Pangulong Duterte noon. Pero kung ako tatanungin, mas deserve na siguro na mapalitan na siya dahil ngayon pa nga lang, nag-iisip na tayo, ano kaya ang sasabihin niya sa SONA? Ayun yung isang katanungan ngayon, ano kaya?